Matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Subukan kaya ni Sara magtanim siya ng palay. Subukan niya. Tapos sabihin sa kanya, yung tinanim mo, pang baboy lang yan eh. Walang kwenta yan. Okay, ito ano ba yung sinabi ng palasyo? Doon sa statement ni Sara Duterte. Ito yung sinabi ng palasyo, guys. Huwag kang alimango. Sorry. Si Sara Duterte gusto niyang kumpletuhin yata yung parang gusto niyang saluhin lahat ng kahayupan sa buong mundo. Hayop ka talaga, Sara. Isa kang pusit, isa kang alimango, at isa kang anay. Diba? Hayop ka talaga. Grabe, nakaka-insulto naman para sa alimango tsaka sa anay yun. Ikumpara siya kay Sara. Kung merong kung meron lang na nakakapagsalita na alimango, sabihin niya, sa lahat na ikukumpara niya sa akin, si Sara Duterte pa. Okay, panoorin natin yung sinabi ng palasyo dyan. Maybe just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Huwag daw pairalin ang crab mentality. Alimango. Kawawa naman yung pusit, tsaka kawawa naman yung mga alimango. Sarap-sarap pa naman kainin ng mga yan. Tapos ikukumpara nyo lang kay Sara. Nakakahiya naman sa mga alimango. Nakakahiya naman sa mga pusit. Wala nang kwenta yung anay eh. Panira na nga ng buhay at bahay ang anay eh. Tapos kinumpara nyo pa siya kay Sara. Eh di mas lalo na siya nahiya. Sabi nung anay, ay katulad ko si Sara, ang sakit naman nun. Sabi nung anay. Sa iba na lang, wag lang kay Sara. Diyos ko, si Sara, parang gusto yata maging petting zoo. Lahat ng hayop siya. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Yun. Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, na sabi po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay
Muli, para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Yun. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil Yun. local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Correct. Kapag po sinabi, ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, Yun. sa ating gobyerno. Kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na Pura ko buyers dyan. at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan Correct. natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Insulto yan sa ating mga magsasaka. Para tawagin mo na yung kanilang pinagpapawisan, yung kanilang mga ipinupunla, yung kanilang araw-araw na inaalagaan, kanilang araw-araw na pinepestehan, lagi nilang pinaghihirapan lagyan ng fertilizer. Para sabihin mo na yan ay pangbaboy lang, napakalaking insulto ho sa kanila niyan. Kasi mahirap ho, subukan kaya ni Sarah magtanim siya ng palay. Subukan niya. Tapos sabihin sa kanya, yung tinanim mo, pang baboy lang yan eh. Walang kwenta yan. At maganda rin yung sinabi ni Yusek Lera dun sa kanyang babala na mag-ingat tayo sa mga taong magre-report na hindi fit for consumption ang bigas na ibebenta ng NFA. Kasi alam nyo mga kotsero, pwede ko kasing gawin, halimbawa ako ay isang DDEBS at gusto kong siraan talagang administrasyon. Pupunta ako sa kung saan nagbebenta ng NFA rice. Tapos, lalagyan ko ng insekto or ihahalo ko sa isang bigas na sira na para makikita mo nang gumagapang yung insekto sa loob. Tapos ipopost ko, sasabihin ko, eto yung bigas na galing sa 20 pesos, ang pangit-pangit, may mga insekto sa loob. Diba? Hiyang-hiya naman tayo dun sa expired na Nutriban na ipinamigay sa mga paaralan ni Sara Duterte. Grabe. Ginagawa na nila ng mga DDMs para lang di ba? Para lang makapanira, di ba? Sabihin nila, pangit yung bigas, etc., etc. Ito na nga. Oo, meron na nga. May mga insekto na nga. Ayan na nga. Hinalo na insekto. Para magmukhang madumi. Ayan. Oh. Alam niyo mga kotsero, nakakatawa nga ngayon ang ginagawa ng mga DDMs. Umaasa na lang talaga sila sa fake news eh. Hayaan nyo na lang na ganon. Napakinabangan ng taong bayan yung 20 pesos na bigas. Problema nyo lang, ang problema lang dito mga kotsero sa 20 pesos na bigas, ang problema dyan ay hindi magagamit nila Duterte yan para sa sarili nila. Hindi nila magagamit pang build up ng mga sarili nila. Hindi nyo ginawa nung panahon ng Presidente Digong eh. Nangako siya ng 7 pesos na bigas, hindi nga niya ginawa. Expect pa niya na susunod din yung iba, di ba?